Hindi na humihinga ang barangay Silangan. Hindi na ito humihinga. Unti-unti nang nawawasak ang bawat pader, bawat tahanan, bawat alaala. Sa gitna ng alikabok at ingay ng mga makinang gumigiba, isang malakas na sigaw ang lumabas sa lalamunan ni Miguel. Tama na! Hindi niyo pwedeng gawin to. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat, ngunit mas mainit ang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Galit. Purong galit. Bakit nangyayari ito? Bakit kami? Para saan? Katabi niya si Mateo, ang kanyang kakambal, na kahit mas mapusok ay ngayon ay puting-puti na ang mukha sa galit at takot. Ang mga kapitbahay ay nagtatakbuhan, ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay sumusubok pang pigilan ang mga manggagawa, ngunit tila bingi ang lahat. Ang kanilang mga bahay, ang kanilang buhay, ay winawasak sa harap ng kanilang mga mata. Wala kayong karapatang gawin to, muling sigaw ni Miguel, habang tinutulak ang isang security guard na humarang sa kanyang daan. Nakita niya ang kanyang inang si Aling Lena, nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Ang kanyang paboritong tabing ay nakasabit pa rin sa bintana na ngayoy unti-unti nang naglalaho. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang pilit niyang pinipigilan ang isang manggagawang maihawak na martilyo. Ma'am, kailangan niyo pong lumayo, sigaw ng manggagawa, na tila walang pakialam sa luhang dumadaloy sa pisngi ng kanyang ina. Naramdaman ni Miguel ang matinding kirot sa kanyang puso. Si Aling Lena, ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa kanila, ay ngayon ay wala nang magawa. Nakita niya ang pagkatalo sa mga mata ng kanyang ina, ngunit mayroong mas malalim doon, isang uri ng matinding takot, na tila hindi lamang ang bahay ang nawawala kundi pati na rin ang isang lihim na matagal nang iningatan. Ang ekspresyon na iyon ay mas nagpasakit sa kanya, kaysa sa anumang martilyo na tumatama sa pader. Ito ay takot na hindi niya maintindihan. Naging mas magulo ang paligid nang marinig nila ang malakas na busina ng mga sasakyan. Isang konvoy ng Black Subs ang dumating, at mula rito ay lumabas ang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng mamahaling suit, at may kasama pang pulis at mas maraming security. Si Attorney Ramon Garcia, bulong ng isang kapitbahay. Siya ang kinatawa ng Zamora Group. Tiningnan ni Miguel ang lalaki. Mayabang ang tindig nito at walang kaawa-awa ang mga mata. Tila siya isang ahas na handang lumunok ng lahat ng haharang sa kanyang daan. Anong problema dito? Malakas na tanong ni Atty. Garcia, ang kanyang boses ay may otoridad na hindi matatawaran. Hindi ba't malinaw naman ang order? Demolition. Lumayas kayong lahat sa lupaing ito o haharapin niyo ang batas. Kumuyom ang kamao ni Miguel. Batas? Anong batas ang pinag-uusapan mo? Wala kayong karapatang gibain ang mga tahanan namin ng walang maayos na usapan at kompensasyon. Maayos na usapan, tumawa si Atty. Garcia, isang tunog na puno ng panunuya. Nabayaran na kayo. May notice na kayo. Ito ang lupa ng Zamora Group at gagawin namin ang anumang gusto namin dito. Nabayaran? Kailan? Singhal ni Miguel. Wala kaming natanggap ni piso. Niloloko niyo lang kami. Huwag kang magpanggap, binata, matigas na sabi ni Atty. Garcia, lumalapit kay Miguel. Ang inyong ina, si Jen, Elena Reyes, ay pumirma na sa waiver. May dokumento kami. Biglang lumingon si Miguel sa kanyang ina. Nakita niya ang pamumutla nito, ang pag-iling niya ng mahina. Hindi ko pinirmahan yan, mahinang sabi ni Aling Lena, ngunit sapat na para marinig ni Miguel. Sinungaling, sigaw ni Miguel kay Atty. Garcia. Huwag mong sirain ang pangalan ng nanay ko. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Umasim ang mukha ni Atty. Garcia. Ilang beses ko nang sinubukan makipag-ugnayan sa inyo, ngunit pinipili nyo ang magmatigas. Ngayon, pagbabayaran nyo ang paglabag sa batas. Nag-angat ng kamay si Atty. Garcia at biglang dumami ang mga security guard na lumapit sa kanila. Niyakap ni Aling Lena sina Miguel at Mateo na tila pinoprotektahan sila mula sa isang hindi nakikitang panganib. Mateo, huwag kang magpapahuli, bulong ni Miguel sa kanyang kapatid habang pilit niyang tinutulak palayo si Mateo. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Boom! Isang malaking bakoy na tila higanteng halimaw ang biglang bumangga sa gilid ng kanilang bahay. Nabasag ang lumang pader na gawa sa kahoy at semento, at bumagsak ang mga larawan, mga lumang aklat,
at isang sirang gitara na nakasabit sa dingding. Ang alikabok at mga debris ay lumipad sa hangin, nagdulot ng pag-ubo sa mga tao. Ngunit hindi iyon ang nagpakaba kay Miguel. Sa pagbagsak ng pader at sa gitna ng alikabok na unti-unting lumilinaw, may nakita si Miguel. Hindi sa loob ng bahay, kundi sa malayo, sa tuktok ng isang matayog na gusali na nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan, ang Zamora Tower. Isang figura ang nakatayo sa pinakamataas na palapag, nakatingin sa direksyon ng Barangay Silangan. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha, ngunit may kakaiba sa tindig nito, isang pakiramdam ng bigat, ng kalungkutan. At sa sandaling iyon, hindi maintindihan ni Miguel kung bakit, ngunit parang may bumulong sa kanyang isip. Siya! Ang bakho ay umalinggaw muli at sa pangalawang paghataw nito sa kanilang bahay, nagulantang si Miguel. Nagpatindig balahibo sa kanya ang nakita niya, isang lumang dibuhit na nakasabit sa dingding ng kanyang kwarto na ngayon ay basag na. Ito ay isang larawan ng kanyang ina noong bata pa ito, kasama ang isang batang lalaki na nakatalikod, nagtatawanan. Hindi niya gaanong pinapansin dati. Ngunit ngayon, sa pagbagsak ng dingding, tila ang larawan na iyon ay kumakatawan sa isang bagay na hindi pa niya lubos na naunawaan. Ang susunod na hagupit ng bakho ang tuluyang nagpabagsak sa pader. Naglaho ang larawan sa likod ng bumabagsak na mga tabla. Nagdulot ito ng isang malakas na ingay, at sa pagtatanaw ni Miguel sa mga gumuhong pader, isang anino ang tila gumalaw mula sa loob ng bahay, mabilis na nawala sa usok ng alikabok. Hindi niya alam kung guni-guni lang niya iyon o mayroon talagang nagtatago doon. Hindi pa ito tapos. Hindi pa. Napako ang tingin ni Aling Lena sa gumuho nilang pader. Ang alikabok. Ang ingay. Ang mga sigaw. Lahat ng iyon ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso, na tila isang drum na naghudyat ng trahedya. Isang trahedya na matagal na niyang inakalang nalibing na sa limot. Ang pagbasag ng pader ay parang pagbasag ng isang salamin. Isang salamin na naglalaman ng mga alaala. Nakita niya ang sarili, noong bata pa siya, na nakatayo sa isang hardin na puno ng sariwang bulaklak. Hindi hardin sa Silangan. Mas malaki. Mas makulay. Isang hardin na kabilang sa isang malaking mansyon. Nakasuot siya noon ng isang simpleng bestida, ngunit sa mga mata ng batang lalaking nasa harap niya, tila siya ang pinakamagandang dilag. Lena, bulong ng batang lalaki, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ang ganda mo talaga. Nag-init ang kanyang pisngi. Si Alex. Siya si Alejandro, ngunit para kay Elena, siya ay simpleng Alex. Ang lalaking nagpakita sa kanya ng mundo na lampas sa kanyang naiisip. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang bawat halakhak, bawat lihim na pagdampi ng kamay, bawat pangarap na binuo nila sa ilalim ng buwan, sariwa pa rin sa kanyang isip, tila nangyari lamang kahapon. Iyon ang mga araw na ang Zamora ay hindi pa isang pangalan ng kumpanya na sumisira sa kanilang buhay, kundi isang apelyido na nangangahulugan ng pag-ibig, ng kinabukasan. Ngunit ang pangarap na iyon ay mabilis na naglaho. Mabilis, tulad ng paglaho ng isang malabong alaala. Huwag na huwag kang lalapit sa anak ko. Ang matalim na boses ng ina ni Alex ay bumasag sa katahimikan ng kanyang isip. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang alaala ng araw na iyon ay mas masakit pa sa anumang pinsalang natamo niya ngayon. Nakatayo siyang mag-isa sa malawak na salas ng mansyon, habang ang matandang Zamora ay nakatitig sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng paghamak. Isa ka lang hamak na manggagaya. Ang gusto mo lang ay ang pera ng anak ko. Ang bawat salita ay tumago sa kanyang puso, mas masakit pa sa sampal. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Sinubukan niyang ipaliwanag na tunay ang pag-ibig niya kay Alex. Ngunit bingi ang Zamora. Umalis ka. Ngayon din. At huwag kang magpapakita sa anak ko. Kung hindi sisiguraduhin kung wala kang matitira, kahit ang pangalan mo. Ang mga banta ay hindi lamang sa kanya. Nariyan din ang mga banta sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang na nagtatrabaho sa lupain ng mga Zamora. Wala siyang magawa. Para sa kanila, kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang kalimutan si Alex. Ngunit paano niya kakalimutan ang isang bahagi ng kanyang sarili? Lalo na't may dala na siya. Isang buhay. O, dalawa.
Ang alaala ng pagkasilang nina Miguel at Mateo, mag-isa, sa isang maliit na ospital sa malayo, ay nagbabalik. Ang bawat iyak, ang bawat haplos sa kanilang maliliit na kamay, ang bawat pangako sa sarili na poprotektahan niya sila sa lahat ng gastos. Hindi niya hahayaang maranasan nila ang sakit na naranasan niya. Hindi niya hahayaang malaman ng mga Zamora ang tungkol sa kanila. Iyon ang kanyang pangako. Ang kanyang lihim. Ang ingay ng demolisyon ay muling bumalik, nagpabalik kay Aling Lena sa kasalukuyan. Elena! Elena Reyes! Ang boses na iyon. Ang boses na nagdulot ng lamig sa kanyang mga buto. Si Atty. Ramon Garcia. Nakita niya si Ramon, nakatayo sa gitna ng gulo, ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa isang pahiwatig ng pagmamataas. Si Ramon. Ang lalaking tila laging naroon sa likod ng mga Zamora. Ang lalaking tila laging may alam. Ang lalaking tila laging may maitim na balak. Si Ramon. Siya ang isa sa mga nakasaksi sa kanyang pagpapahirap noon. Siya ang isa sa mga nakakaalam ng kanyang nakaraan. At ngayon, narito siya, na tila isang multo mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang mga mata ni Lena ay nanlisik. Galit. Ngunit higit sa galit ay takot. Takot na muling mawala ang kanyang mga anak. Takot na muling mabuhay ang lahat ng sakit. Kinabahan siya. Ano ang mangyayari kung malaman ni Ramon ang buong katotohanan? Na ang kambal ay, Aling Lena, maayos lang po ba kayo? Narinig niya ang boses ni Miguel. Ang boses ng kanyang panganay, puno ng pag-aalala. Niyakap niya ang kanyang mga anak at naramdaman niya ang init ng kanilang mga katawan. Iyon lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi niya hahayaang sirain ni Ramon ang kanilang buhay. Hindi niya hahayaang sirain ni Ramon ang kanyang pamilya. Hindi na muli. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay at gulo, biglang natigilan si Aling Lena sa pag-iisip. Isang pamilyar na boses ang bumulong sa pangalan niya, tila galing sa mismong labas ng kalahati ng giba nilang bahay. Lena. Isang boses na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Nakaupo si Don Alejandro Zamora sa kanyang malaking, itim na swivel chair sa pinakatuktok ng Zamora Tower. Sa likod ng kanyang mamahaling executive desk, ang buong Metro Manila ay tila isang maliit na modelo na nasa ilalim ng kanyang paanan. Mula rito, nakita niya ang malaking ulap ng alikabok na bumabalot sa isang bahagi ng lungsod. Barangay Silangan. Ang kanyang pinakabagong proyekto. Ang susunod na hakbang sa pagpapalawak ng kanyang imperyo. Ngunit may kakaiba. Hindi siya mapakali. Karaniwan, sa mga ganitong araw, pakiramdam niya ay hari siya ng mundo. Ang bawat tagumpay ay nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ang pera at kapangyarihan ang solusyon sa lahat. Ngunit ngayon, sa bawat pagtama ng bakoy na naririnig niya, kahit mula sa kalayuan, may kakaibang kaba na kumikilabot sa kanyang dibdib. Isang matagal nang nakalimutang panaginip ang biglang bumalik. Nakita niya ang sarili, noong bata pa siya, na nakatakbo sa isang bukid, habol-habol ang isang dalagita na tumatawa. Ang buhok nito ay umaalpas sa hangin, at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang bituin. Hindi niya maalala ang mukha, ngunit ang pakiramdam ay sariwa pa rin, ang ligaya, ang kalayaan, ang pagmamahal. Biglang nagbago ang tanawin. Ang bukid ay naging isang madilim na kalsada, at ang dalagita ay umiiyak, umaalis palayo sa kanya, ang kanyang anino ay naglaho sa dilim. Nagising siya kaninang madaling araw na may matinding kaba sa dibdib. Ilang taon na rin simula nang maranasan niya ang ganitong damdamin. Matagal na niyang inilibing ang anumang bakas ng nakaraan na magdudulot ng sakit. Ang nakaraan ay para sa mga mahihina. Ang kasalukuyan at hinaharap ay para sa kanya. Sir! Ang boses ni Sarah, ang kanyang executive assistant, ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Atty. Garcia po, narito na. Papasukin mo, maikli niyang tugon. Pumasok si Atty. Ramon Garcia, ang kanyang pormal na ngiti ay laging nakapinta sa kanyang mukha. Siya ang kanyang kanang kamay sa loob ng maraming taon, ang taong pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng legal na usapin. Kung may problema, si Ramon ang may solusyon. Magandang umaga, Sir Alex, bati ni Ramon, umupo sa silya sa harap ng desk ni Don Alejandro. Ang operasyon sa Barangay Silangan ay maayos na. May kaunting pagtutol pero kontrolado na.
Tumango si Don Alejandro. Ano ang status ng mga residente? Nabayaran na ba lahat? Nagsimula na ba ang relokasyon? Yes, sir, mabilis na sagot ni Ramon. Lahat ay nabayaran na, base sa fair market value ng mga property nila. Ang mga tumanggi ay nagbigay kami ng notice, at kasalukuyan na po nating ipinatutupad ang demolition order. Gaya ng napagkasunduan, sir. May kung anong kumalabog sa dibdib ni Don Alejandro. Lahat? Sigurado ka? Opo, sir. Lahat. Walang nagreklamo sa tamang proseso, sagot ni Ramon, napansin ang pagbabago sa tono ng kanyang boss. Bakit po, sir? May narinig po ba kayong iba? Wala. Gusto ko lang kumpirmahin, ani Don Alejandro, habang pinipilit na tanggalin ang pagdududa. Ngunit may isang detalye na nagpapakaba sa kanya. Paano yung lupa mismo, Ramon? May history ba ang lupa na iyan? Ang alam ko, matagal na yan at may mga kwento-kwento tungkol sa mga unang naninirahan dyan. Bahagyang natigilan si Ramon. Ngunit mabilis itong nakabawi. Wala naman po, sir. Purely agricultural land po iyan noon. Walang historical value. Binili po ng lola nyo yan decades ago mula sa ilang maliliit na pamilya at matagal na pong atin. Legal ang lahat ng proseso. Kaya nga po confident tayong magdemolisyon. Mula sa maliliit na pamilya, kamo, ulit ni Don Alejandro, tinitigan si Ramon. Wala ka bang nakita o nabasa na kakaiba sa mga papeles noong binibili yan? Mga kwento tungkol sa mga pamilyang napilitang umalis? Nanginginig ang mga kamay ni Ramon, ngunit pilit niyang pinaninindigan ang kanyang pagiging kalmado. Wala po, sir. Lahat ay malinis. Ginawa ko po ang due diligence ko. Bakit po, sir? May alam po ba kayong specific na pamilya? Ang pagdududa ay lalong lumaki sa puso ni Don Alejandro. May kakaiba sa reaksyon ni Ramon. Parang may itinatago. Wala, maikli niyang sagot habang pinipigilan ang pag-usbong ng isang bagong pag-iisip. CJ. Salamat, Ramon. Balikan mo ako mamaya para sa susunod na hakbang. Umalis si Ramon, ngunit hindi maalis ni Don Alejandro ang kanyang mga mata mula sa bintana, sa ulap ng alikabok sa malayo. Hindi siya nakinig sa ulat ni Ramon. Ang bawat salita ay tila nagdudulot ng sakit sa kanyang utak. Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito tama. Biglang tumayo si Don Alejandro. Kailangan niyang makita ito. Sa kanyang sariling mga mata. Sarah, tawag niya sa kanyang assistant. I-cancel mo lahat ng appointments ko ngayong hapon. Pupunta ako sa Barangay Silangan. Sir, kasama po ba si Atty. Garcia, tanong ni Sarah. Hindi, mabilis niyang sagot. Ako lang. Kailangan kong makita ang progreso. Bumaba si Don Alejandro, nag-iisa. Ang kanyang driver ang naghatid sa kanya. Habang papalapit sila sa Barangay Silangan, lalong naging malakas ang ingay ng mga makina at ang mga sigaw ng mga tao. Ang hangin ay puno ng alikabok at ang amoy ng lumang bahay na gumuguho. Nakita niya ang mga tao, ang kanilang mukha ay puno ng galit, sakit at pagkabahala. Mayroong isang matandang babae na umiiyak sa gilid, habang ang isang batang lalaki ay pilit na pinipigilan ang mga manggagawa. Tama na. Hindi niyo pwedeng gibain ang bahay namin. Narinig niya ang boses. Pamilyar. Ang boses ng galit ng pagtatanggol. Lalo siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay nanliit sa sikat ng araw at alikabok. Nakita niya ang dalawang binata, magkapareho, na pilit na lumalaban. Nasa likuran nila ang isang babae. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Siya. Nakita niya ang mga mata ng babae. Matinding sakit. Matinding takot. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang bagay na nagpakilabot sa kanyang buong katawan. Isang pamilyar na kislap sa mga mata. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Hindi ito panaginip. Hindi ito alaala. Ito ay totoo. Lena. Halos lumabas sa kanyang bibig ang pangalan. Isang pangalan na matagal na niyang inakalang nalibing na sa limot. Isang pangalan na nagdala sa kanya ng kaligayahan at sakit. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Nagkaroon ng isang matinding electric current na tila dumaloy sa pagitan nilang dalawa,
lumabas sa gitna ng gulo at ingay ng demolisyon. Ang ingay ng mga makina ay biglang naging tunog ng isang malakas na busina sa kanyang utak. Lena, muling bulong ni Don Alejandro, ngunit ngayon ay may kasama ng matinding pagkabigla at pag-aalala. Ang nakita niyang takot sa mga mata nito ay hindi para sa bahay. Para sa kanya. Para sa kanya. Huminga ng malalim si Miguel. Ang baho ng alikabok at semento ay nanatili pa rin sa kanyang ilong, ngunit mas matindi ang amoy ng takot na naramdaman niya mula sa kanyang ina. Nasa gilid sila ngayon ng barangay Silangan, kasama ang ilang kapitbahay na nakikipag-ugnayan sa mga social worker na ipinadala ng gobyerno. Ang bahay nila, na ngayon ay isang kalahating giba ng istruktura, ay tila isang sugat na nakabukas sa gitna ng komunidad. Hindi pa rin niya maintindihan ang lahat ng nangyari. Pero isang bagay ang gumugulo sa kanyang isip. Ang lalaki. Si Don Alejandro Zamora. Bakit tila pamilyar ang kanyang mukha? Ilang beses na niyang pinilit na alalahanin kung saan niya nakita ang lalaking iyon, ngunit wala siyang maalala. Ngunit mayroong kakaibang enerhiya sa pagitan nila ng kanyang ina. Isang sandali na nagpakilabot sa kanya. Parang may lihim. Kuya, ano nang gagawin natin? Tanong ni Mateo habang nililinis ang kanyang mga kamay sa isang basang tela. Mayroong halo ng pagkadismaya at pag-asa sa kanyang boses. Ang sabi ng mga taga-Stoli, may ililipat daw tayo sa temporary shelter. May tulong daw silang ibibigay. Tinitigan ni Miguel ang kanyang kakambal. Si Mateo. Siya ang mas madaling maimpluwensyahan. Ang mas madaling maniwala sa mga salita ng mga taong may kapangyarihan. Mateo, huwag kang basta-basta maniniwala sa kanila, paalala ni Miguel. Hindi lang basta-basta ang pag-alis sa sariling bahay. Lalo na't ganyan ang ginawa nila. Pero, kuya, nakita mo naman kung gaano kalaki ang Zamora Group, giit ni Mateo. Wala tayong kalaban-laban. Siguro, mas maganda kung tanggapin na lang natin ang tulong nila para makabangon tayo. Kumuyom ang kamao ni Miguel. Hindi solusyon ang pagsuko, Teo. Hindi ko maintindihan. Bakit parang walang pakialam ang Zamora Group sa mga tao? At bakit ang bilis nilang kumilos? May mali rito. Nagsimulang magsaliksik si Miguel. Gamit ang lumang cellphone ni Aling Lena, na may mahinang signal, sinubukan niyang mag-research tungkol sa Zamora Group at kay Don Alejandro Zamora. Ang unang lumabas ay mga balita tungkol sa kanyang yaman, ang kanyang mga proyekto, ang kanyang kapangyarihan. Si Don Alejandro Zamora ay isang higante sa mundo ng negosyo. Ngunit habang nagbabasa si Miguel, may napansin siyang kakaiba. Ang edad ni Don Alejandro ay tila tugma sa edad ng kanyang ina. At may isang lumang artikulo tungkol sa pamilya Zamora na nagbanggit ng isang eskandalo sa nakaraan, ngunit hindi detalyado. May kinalaman daw sa isang tilihim na relasyon ng binatang Zamora. Napakagat ng labi si Miguel. Impossible. Habang naghahanap siya, napansin niya ang pagbabago sa kanyang ina. Simula nang magkagulo, naging mas tahimik si Aling Lena. Ang kanyang mga mata ay laging malayo, tila may malalim na iniisip. Madalas siyang nakikita ni Miguel na nakatulala sa lumang larawan nila noong bata pa siya at si Mateo. At tuwing naririnig niya ang pangalan ng Zamora Group, may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang takot na hindi niya maintindihan. Isang hapon, habang naglilinis sila ng mga natirang gamit, biglang nagpaalam si Aling Lena na pupunta raw siya sa kapitbahay. Ngunit ang kanyang kilos ay kakaiba. May kaba. May pagtatago. Sinundan siya ni Miguel. Lihim niyang sinundan ang kanyang ina. Naglakad si Aling Lena patungo sa liblib na bahagi ng barangay, sa likod ng lumang simbahan kung saan bihira ang dumadaan. Doon, may isang lalaki na naghihintay sa kanya. Nagulat si Miguel. Si Don Alejandro Zamora. Nagtago si Miguel sa likod ng isang malaking puno, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Bakit magkikita ang kanyang ina at ang lalaking iyon ng patago? Ano ang ibig sabihin nito? Nagsimula silang mag-usap. Hindi niya marinig ng malinaw ang lahat, ngunit naririnig niya ang mga bahagi ng kanilang pag-uusap. Alex, bakit ngayon ka lang nagpakita? Napakagat ng labi si Miguel. Alex? Sino si Alex? At bakit niya ginamit ang pangalan na iyon para tawagin si Don Alejandro? Narinig niya ang mahinang boses ng kanyang ina, puno ng hinanakit at sakit.
Hindi mo alam kung gaano kasakit ang lahat ng nangyari. Ang bawat araw na lumipas nang mag-isa ako. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko para lang maprotektahan ang dalawa nating di. Biglang napatigil si Aling Lena. Tila napansin niya ang kanyang pagkakamali. Anong ibig mong sabihin, Lena? Narinig ni Miguel ang boses ni Don Alejandro, puno ng pagkalito. Anong pinag-uusapan mo? Ang alam ko, matagal na tayong nagkahiwalay. At ang lupa sa silangan, binili ng lola ko, wala akong alam na anumang masama doon. Kung alam ko lang. Kung alam mo lang. Mapait na tumawa si Aling Lena. Huwag kang magpanggap, Alex. Alam mo. Alam mo kung gaano kasakit ang umalis sa piling mo. Alam mo kung paano nila ako pinagbantaan. Hindi lang ako ang nawalan, pati ikaw. Nawalan ka ng pamilya. Nahigit ni Don Alejandro ang kanyang hininga. Pamilya? Anong pamilya ang sinasabi mo? Narinig ni Miguel ang matinding katahimikan. Huminto ang paghinga niya. Ang puso niya ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ano ang lihim na ito? Bakit tila hindi alam ni Don Alejandro ang lahat? At anong kinalaman ng pamilya isa lahat ng ito? Alam mo ba kung gaano kahirap itago ang katotohanan sa loob ng 2 dekada, Alex? Ang mga salitang iyon ay tumama kay Miguel na parang kidlat. 2 dekada. Katotohanan. Ang kanyang ina na may pinagtataguan. Ang lalaking ito na tila hindi alam ang lahat. At ang kambal. Sila ni Mateo. Hindi. Hindi maaari. Nagsimulang umikot ang mundo ni Miguel. Ang mga salita ng kanyang ina ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang hinala ay biglang nagkaroon ng matinding kahulugan. Ang pamilyar na mukha ni Don Alejandro. Ang matinding takot sa mga mata ng kanyang ina noong gabi bago ang demolisyon, isang takot na hindi lamang sa pagkawala ng bahay, kundi sa isang mas malalim na bagay. Ang lumang larawan sa dingding ng kanilang bahay na nagpapakita ng isang batang Lena at isang batang lalaki na nakatalikod. Ang lahat ng iyon ay nagsisimulang bumuo ng isang nakakatakot na larawan. Lena, hindi ko maintindihan, mahinang sabi ni Don Alejandro. Anong katotohanan ang tinutukoy mo? Bakit mo itinago ang isang bagay sa loob ng ganoong katagal? Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at pag-aalala, ngunit mayroon ding pahiwatig ng pagsisisi. Tiningnan ni Miguel ang kanyang ina. Ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko, ang kanyang mga balikat ay naglalaman ng bigat ng maraming taon ng pagtatago. Kung totoo ang kanyang hinala, kung totoo ang mga salitang iyon. Si Don Alejandro Zamora. Ang lalaking may gusto sa kanilang lupain. Ang lalaking sumisira sa kanilang buhay. Siya. Ang kanyang ama. Hindi niya ito matatanggap. Ang galit na matagal nang natutulog sa kanyang puso ay biglang nagising. Galit sa lalaking ito na tila hindi alam ang kanyang sariling mga anak. Galit sa ina niya na itinago ang katotohanan. Napakapit ng mahigpit si Miguel sa puno. Ang kanyang mga kuko ay halos kumalmot sa balat ng kahoy. Hindi ito mangyayari. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Nanginginig ang mga kamay ni Don Alejandro habang papalayo ang kanyang sasakyan mula sa barangay Silangan. Hindi niya makalimutan ang tingin ni Lena. Ang takot sa mga mata nito. Ang mga salitang narinig niya, hindi mo alam kung gaano kahirap itago ang katotohanan sa loob ng 2 dekada, Alex. 2 dekada. Katotohanan. Ang bawat salita ay tumatak sa kanyang isip, nagpapalit-palit na parang sirang plaka. Impossible. Hindi ito maaaring mangyari. Niloloko lang siya ni Lena. O sadyang nagkamali lang siya ng dinig. Pero ang pakiramdam, ang kaba sa kanyang dibdib, ang matinding koneksyon na naramdaman niya nang magtama ang kanilang paningin. Hindi iyon karaniwan. Hindi iyon guni-guni. Kinailangan niyang umuwi. Sa lumang bahay ng kanyang ina. Ang mansyon na iyon, na puno ng mga alaala, ang siyang tanging lugar na sa tingin niya ay magbibigay sa kanya ng kasagutan. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng mga kasambahay na may pagtataka sa kanilang mukha. Bihira na siyang umuwi rito, lalo na ng ganitong oras at walang abiso. Lola Melda, nasaan ang lumang kwarto ng nanay ko? Tanong niya sa matandang kasambahay, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagulat si Lola Melda. Sir Alex.
Hindi po ba kayo magpapahinga muna? May problema po ba? May kailangan lang akong hanapin, sagot ni Don Alejandro, habang nagmamadali siyang umakyat sa hagdan. Ang kwarto ng kanyang ina ay nanatiling buo, tila hindi nagalaw mula nang mamatay ito ilang taon na ang nakakaraan. Ang amoy ng lumang pabango ng kanyang ina ay nananatili pa rin sa hangin, nagdadala ng nostalgia at sakit. Bawat piraso ng muebles, bawat dekorasyon ay tila may kwento. Sinimulan niyang hanapin. Sa mga aparador. Sa ilalim ng kama. Sa mga drawer ng kanyang vanity table. Wala. Walang anuman na magpapaliwanag sa misteryong gumugulo sa kanya. Pinasadahan niya ng tingin ang silid. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang silyang de kahoy, may nakita siyang isang lumang kahon. Kahoy ito at may disenyong gawa sa kamay. Hindi niya ito napansin noon. Tila nilagay ito sa isang paraan na hindi madaling makita. Kinuha niya ang kahon. Mayroong susi. Saan niya nakita ang susi na iyon? Bigla niyang naalala ang isang maliit na susi na nakatago sa loob ng kanyang lumang wallet, isang susi na hindi niya pinansin noon. Iyon nga. Binuksan niya ang kahon. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang laman ng kahon ay nagpakilabot sa kanya. Mga liham. Lumang liham. Nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Ang kanyang ina. Kinuha niya ang isa. Ang petsa ay halos 2 dekada na ang nakakaraan. Bago pa man siya umalis para mag-aral sa abroad. Dearest Alex, I know you're hurting. I know you love her. But you must understand. Her family, they are not for us. They will only bring shame to our name. I have spoken to her. She understands. She has promised to leave. For your own good, Yinvay son. Pangamba ang bumalot sa kanya. Ang ina niya. Alam niya ang tungkol kay Elena. Alam niya ang kanilang relasyon. Ngunit bakit tila iba ang kanyang naalala? Naalala niya na sinabi ng kanyang ina na si Lena ang nag-iwan sa kanya. Na si Lena ang lumayo. Kinabahan siya. Kinuha niya ang isa pang liham. Alex, I'm worried. She won't listen. She's stubborn. But we'll make sure she disappears. Ramon is helping me. He's very resourceful. Don't worry, Yinvay son. This will be for the best. You will find someone better. Ramon. Attorney. Ramon Garcia. Ang kanyang mata ay nanlaki. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Mayroon pa. Isang lumang diary. Kulay itim at ang bawat pahina ay puno ng mga sulat kamay ng kanyang ina. Binuksan niya ito. Sa isang pahina, may petsang ilang buwan pagkatapos ng huling liham. She is pregnant. With twins. And why God? What have I done? Ramon is handling it. He assured me she will be taken care of, far away. No one must know. Not Alex. He will be devastated. This is for his own good. For the family's honor. But my heart aches. Tumigil ang mundo ni Don Alejandro. Hindi. Hindi ito totoo. 2 dekada. Twins. Lena. Ang mga salita ni Lena. Ang mga mukha ni na Miguel at Mateo. Ang kanilang mga mata. Ang kanilang pagkakapareho sa kanya. Ang galit sa mga mata ni Miguel. Ang pag-asa sa mga mata ni Mateo. Lahat ng iyon ay nagkaroon ng kahulugan. Sina Miguel at Mateo. Ang mga anak niya. Ang kanyang ina. Alam niya. At itinago niya. Si Ramon. Kasabwat siya. Ang dibdib ni Don Alejandro ay tila pinipiga. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang pinsalang natamo niya sa kanyang buhay. Siya. Ama siya. Ama siya ng 2 binata na ngayong ay nawawala ng tahanan dahil sa kanya. Dahil sa kanila. Narinig niya ang kanyang sarili na umiiyak. Ngayon lang. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang matigas na ang kanyang puso. Inakala niyang wala nang makakapagpabagsak sa kanya. Ngunit ngayon, gumuho ang kanyang mundo. Ang galit.
Ang matinding galit ay umakyat sa kanyang lalamunan. Galit sa kanyang ina, na pilit na sinira ang kanyang kinabukasan. Galit sa sarili niya dahil naging bulag siya. Dahil hindi niya sinubukan pang hanapin si Lena. Dahil naging sunod-sunuran siya sa kanyang ina at kay Ramon. At galit kay Ramon. Ang lalaking ito, ang kanyang pinagkakatiwalaan, ang kanyang kanang kamay. Siya ang mastermind sa lahat ng ito. Siya ang nagtago ng katotohanan. Siya ang nagmanipula sa kanya sa loob ng 2 dekada. Pinaglaruan niya ang buhay niya. Pinaglaruan niya ang buhay ni Lena. Pinaglaruan niya ang buhay ng kanyang mga anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinukot niya ang kanyang cellphone. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Ramon. Kailangan niyang makipag-usap kay Ramon. Ngayon na. Nagring ang telepono ng ilang beses bago sinagot ni Ramon. Sir Alex, may problema po ba? Ang boses ni Ramon ay kalmado, tulad ng dati. Ang boses ng isang ahas na nagkukubli. Ramon, malamig na sabi ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay halos hindi na makilala. Walang emosyon. Walang pahiwatig ng kanyang matinding galit. Kailangan nating magkita. Ngayon na. Ngayon po, sir. May meeting po kayo mamaya. I-cancel mo lahat ng meeting ko, putol ni Don Alejandro. May bago akong utos para sa iyo. Ngayon na. Sa opisina ko. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Naramdaman ni Ramon ang kakaibang tono sa boses ng kanyang boss. Isang tono na hindi niya naririnig noon. Malamig. Mapanganib. Oo po, sir. Papunta na po ako. Pinatay ni Don Alejandro ang tawag. Tumayo siya at lumapit sa bintana ng kwarto ng kanyang ina. Tiningnan niya ang tanawin sa labas, ang mga ulap, ang mga gusali. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mga mukha ni na Miguel at Mateo. Ang mukha ni Lena. Hindi pa ito tapos. Hindi pa. Ito ay simula pa lamang ng paghaharap. Ang init ng araw ay tila pumapaso sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang init na nararamdaman ni Mateo sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ito galit tulad ng kay Miguel, kundi pagkabahala at pagkadismaya. Nakatayo siya sa gilid ng lansangan, malayo sa mga kaganapan sa Barangay Silangan, ngunit ang ingay ng demolisyon ay patuloy pa ring umaalingaw sa kanyang isip. Ang bahay nila. Ang kanilang tahanan. Gumuho na. Nakita niya ang kanyang ina, tahimik na nakaupo sa isang plastik na upuan sa ilalim ng tolda ng diis. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malayo. Si Miguel naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga kapitbahay, puno pa rin ng galit at determinasyon na lumaban. Kuya Miguel, paano tayo babangon nito? Bulong ni Mateo sa sarili. Ang gusto ko lang ay makita tayong maging maayos. Palagi siyang ang mas mapusok, ang mas mabilis mangarap. Ang makita ang kanyang ina na naghihirap, si Miguel na lumalaban sa mga higante na tila wala silang pag-asa, masakit para sa kanya. Gusto niya ng mabilis na solusyon. Gusto niya ng ginhawa. Isang itim na sedan ang huminto sa kanyang harapan. Nakatinted ang bintana, at nang bumaba ito, iniluwa ang pamilyar na mukha ni Atty. Ramon Garcia. May ngiti ito sa labi, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mateo Reyes, tama ba ako? Tanong ni Atty. Garcia, ang kanyang boses ay malumanay, kabaligtaran ng kanyang pagiging matigas noong nakaraang araw. Nagtaka si Mateo. Ako nga po. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan nyo, simula ni Atty. Garcia habang tumitingin sa paligid. At naiintindihan ko ang inyong galit. Ngunit, Mateo, may mas madaling paraan. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong ibig niyong sabihin? Ang Zamora Group ay hindi kalaban ng mga mahihirap, patuloy ni Atty. Garcia. Sa totoo lang, gusto naming tumulong. Nakita ko ang iyong galing. Ang iyong tapang. Nakita ko kung paano mo pitrotektahan ang iyong pamilya. Iyon ang klase ng tao na kailangan namin sa aming kumpanya. Nagulat si Mateo. Sa Zamora Group. Sagot ni Atty. Garcia habang ipinapakita ang isang business card. Mateo, ang buhay ay puno ng mga oportunidad. Bakit kayo magpapahirap sa paglaban sa isang laban na hindi niyo naman kayang ipanalo?
Hindi ba't mas maganda kung gagamitin niyo ang inyong lakas para sa inyong pamilya, sa ibang paraan? Inabot ni Atty. Garcia ang isang envelope kay Mateo. Narito ang isang alok. Isang trabaho sa aming kumpanya. Magandang sahod. Mga benepisyo. At, bilang simula, isang substansya na halaga para sa inyong pamilya. Ito ay para sa relocation assistance at startup fund. Para makabangon kayo agad. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang kinukuha ang envelope. Malaki ang laman. Napakalaki. Halaga na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Anong kapalit po nito? Tanong ni Mateo, puno ng hinala. Ngumiti si Atty. Garcia. Walang masamang kapalit. Nais lang naming malaman ang mga plano ng mga residente sa silangan. Kung may balak ba silang magsampa ng kaso. Kung mayroong mga leader na nag-udyok. Simpleng impormasyon lamang. Para maging maayos ang transisyon at maiwasan ang anumang masamang publisidad. Hindi makapaniwala si Mateo. Information. Isang trabaho. Pera. Lahat ng kailangan niya para makatulong sa kanyang pamilya. Hindi na siya maghihirap. Makakabangon na sila. Mateo, isipin mo ang iyong ina. Ang iyong kapatid, sabi ni Atty. Garcia, tila binabasa ang kanyang isip. Gaano katagal pa sila maghihirap? Alam kong mahal mo ang pamilya mo. At ito ang pagkakataon para patunayan mo iyan. Nag-aalangan si Mateo. May kakaiba. Parang mali. Pero ang tukso. Ang pagnanais na makita ang kanyang ina na nakangiti na walang iniisip na problema. Ang pagnanais na makita si Miguel na hindi na puno ng galit. Pag-isipan mo. Tatawagan kita bukas, sabi ni Atty. Garcia, saka sumakay sa kanyang sasakyan at umalis. Sa gabi, hindi makatulog si Mateo. Ang alok. Ang pera. Ang trabaho. Ang ideya ng isang mas magandang buhay ay tila isang matamis na awit na naglalaro sa kanyang isip. Habang sina Aling Lena at Miguel ay mahimbing na natutulog, kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone. Nag-research siya. Ang Zamora Group. Ang mga proyekto nito. Ang yaman nito. Malaki. Napakalaki. At ang kanilang laban? Maliit. Napakaliit. Wala silang pag-asa. Kinabukasan, sumagot si Mateo sa tawag ni Atty. Garcia. Okay po. Gagawin ko po ang gusto nyo. Hindi niya alam na ang kanyang desisyon ay magdudulot ng mas malaking lamat sa kanilang pamilya. Isang araw, habang nagsasalo sila sa hapagkainan, nagkwento si Mateo tungkol sa kanyang bagong kaibigan sa Zamora Group. Ibinahagi niya ang mga benepisyong inaalok sa kanila. Kuya, sinabi sa akin ni Atty. Garcia na mayroong relocation assistance at startup fund na pwedeng makuha. Malaki ito. Hindi na tayo magpapahirap, sabi ni Mateo, puno ng pag-asa. May inaalok din sila sa akin na trabaho sa admin department. Biglang nabitawan ni Miguel ang kanyang kutsara. Ano? Kausap mo si Atty. Garcia. Bakit? Nagulat si Aling Lena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabahala. Para makatulong, kuya, sagot ni Mateo. Kaysa naman sa paglaban na walang patutunguhan. Hindi mo ba nakikita? Wala tayong laban. Ito ang tanging paraan para makabangon tayo. Ang tanging paraan? Sa pamamagitan ng pagbebenta ng sarili mo sa mga taong sumira sa buhay natin, tumayo si Miguel, ang kanyang boses ay puno ng galit. Mateo, bakit hindi mo sinabi? Nakausap mo siyang mag-isa? Ano ang pinag-usapan niyo? Ano pa nga ba, depensa ni Mateo? Kung paano tayo makakabangon? Kung paano magkakaroon ng pera ang nanay para sa gamot niya? Kung paano ka magkakaroon ng trabaho, kuya? Pera? Pera na galing sa kalaban? Nanginginig ang boses ni Miguel. Hindi ako naniniwala. Mayroon ka bang ibinigay sa kanila? May sinabi ka ba tungkol sa atin? Sa plano natin? Wala, sigaw ni Mateo. Konti lang. Gusto lang nilang malaman kung may isampa ba tayong kaso. Para maayos daw ang lahat. Sinampal ni Miguel ang mesa. Ginamit ka lang nila, Mateo. Hindi mo ba nakikita?
Niloloko ka lang nila. Ang bawat impormasyon gagamitin nila laban sa atin. Napahagulgol si Aling Lena. Mga anak, tama na. Huwag kayong mag-away. Ngunit huli na ang lahat. Ang lamat ay nagsimula ng kumalat sa kanilang pamilya. Samantala, sa isang malayong opisina, si Don Alejandro Zamora ay tahimik na nagpaplano. Nasa harapan niya ang kanyang legal team, pinag-aaralan ang bawat detalye ng Zamora Group at ang mga transaksyon ng kanyang ina. Ang bawat papeles. Ang bawat kontrata. Lalabas ang katotohanan. Ilalantad niya si Ramon. Gusto kong imbestigahan ninyo ng malalim ang bawat pagbili ng lupa sa Barangay Silangan. Utos ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad. Lahat ng koneksyon ni Atty. Garcia sa mga transaksyon na iyon. Lahat ng ebidensya na magpapatunay ng kanyang katiwalian. Gusto ko, sa oras na ilabas natin ito, hindi na siya makakahinga. Hindi niya alam na habang nagpaplano siya, si Atty. Ramon Garcia naman ay gumagawa ng sarili niyang plano. Isang mas maitim. Isang mas mapanganib. Habang naglilinis si Aling Lena ng mga natirang gamit nila sa kanilang temporary shelter, biglang nagring ang kanyang lumang cellphone. Hindi nakarehistrong numero. Nag-aalangan siyang sagutin. Hello? Nag-iingat ka, Lena, bumulong ang isang boses sa kabilang linya, isang boses na pilit binabago, ngunit mayroong pahiwatig ng pagbabanta. May nagbabanta sa buhay mo at ng mga anak mo. Hindi lang si Don Alejandro ang may gustong manahimik ang nakaraan. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Lena. Sino ka? Anong sinasabi mo? Pero walang sumasagot. Pinatay na ang tawag. Kasunod nito, mula sa malayo, narinig niya ang sirena ng ambulansya na papalapit. Isang tunog na nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nasa panganib? At bakit tila hindi pa tapos ang lahat? Huminga ng malalim si Miguel. Ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi sa kanyang dibdib. Nasa harap sila ngayon ng telebisyon sa isang maliit na sari-sari store, nakikinig sa balita. Si Don Alejandro Zamora. Nakatayo siya sa harap ng maraming kamera at mikropono, ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas ng matinding paghihirap. Katabi niya ang kanyang legal team. Napakayabang talaga, bulong ni Mateo, na ngayon ay mas tahimik at matamlay matapos ang kanilang pag-aaway. Ang kanyang tingin ay nakapako sa telebisyon. Naramdaman ni Miguel ang matinding galit na muling umakyat sa kanyang lalamunan. Galit kay Mateo sa pagtataksil nito. Galit kay Don Alejandro sa lahat ng gulo na idinulot nito sa kanilang buhay. Ngunit nang magsalita si Don Alejandro, nagulat si Miguel. Hindi ito ang inaasahan niya. Magandang umaga po sa inyong lahat, simula ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay malinaw at buong otoridad. Narito po ako ngayon upang ilantad ang isang katotohanan na matagal nang naitago. Isang katotohanan na direktang may kinalaman sa aking personal na buhay at sa nangyayari ngayon sa Barangay Silangan. Napuno ng bulungan ang sari-sari store. Nag-ugnayan ang tingin ni na Miguel at Mateo. Pati si Aling Lena, na tahimik na nakikinig sa isang sulok, ay tila nabuhayan ng loob. Sa loob ng maraming taon, patuloy ni Don Alejandro, ako ay naging bulag. Naging biktima ako ng manipulasyon at panloloko ng isang taong pinagkakatiwalaan ko ng husto. Si Atty. Ramon Garcia. Biglang nagkagulo ang press conference. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong. Si Atty. Ramon Garcia, na aking legal counsel, ang siyang nagtago ng mahahalagang impormasyon mula sa akin. Isang impormasyon na naglihim ng aking nakaraan at ang katotohanan tungkol sa aking pinakamamahal. Si Aling Elena Reyes. Nahigit ni Miguel ang kanyang hininga. Si Mama. Ang pangalan ni Mama. Sinimulan ni Don Alejandro na ilabas ang mga dokumento. Mga liham. Mga bank statement. Ang lumang diary ng kanyang ina. Detalye sa detalye, inilantad niya ang lahat, kung paano pinaghiwalay ng kanyang ina at ni Ramon si Alex at Lena, kung paano itinago ang pagbubuntis ni Lena, at kung paano niya naging bulag sa loob ng 2 dekada. Hindi makapaniwala si Miguel sa kanyang naririnig. Ang kanyang ina. Ang lihim. Ang lalaking ito. Ang kanilang ama.
Lumingon siya kay Mateo. Ang mukha ng kanyang kapatid ay puno ng pagkabigla at matinding pagsisisi. Lumingon din siya kay Aling Lena. Ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit mayroon ding pahiwatig ng paglaya. Samantala, lumitaw sa screen si Atty. Ramon Garcia na tinatawagan para magbigay ng pahayag. Ang kanyang mukha ay galit na galit. Kasalanan ng lahat ni Don Alejandro, sigaw ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gusto niyang pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Ang kanyang pamilya ang tunay na may-ari ng mga lupain sa silangan. Pero hindi lang iyan. Ang demolisyon na ito, hindi lang ito para sa redevelopment. Ito ay para burahin ang lahat ng bakas ng nakaraan. Nagulat ang lahat. Bumalot ang katahimikan sa sari-sari store. Ang lupa sa Barangay Silangan, patuloy ni Ramon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ay hindi lang basta binili. Ito ay kinuha sa ilegal na paraan. Mula sa mga ninuno ni Lena Reyes. Ang pamilya Zamora, kinuha nila ang lupa ng pamilya Reyes. At ako, ginagamit ko ang proyektong ito para burahin ang lahat ng ebidensya. Para walang sinuman ang makaalam sa tunay na baho ng pamilyang Zamora. Isang malakas na busina ang narinig mula sa labas ng sari-sari store. Dumating ang mga sasakyan ng pulis. Arestuhin si Atty. Ramon Garcia, sigaw ng isang opisyal. Nagkagulo ang lahat. Si Ramon ay pilit na lumalaban, ngunit huli na ang lahat. Dinadala siya palayo ng mga pulis. Hindi maintindihan ni Miguel ang kanyang nararamdaman. Galit. Pagkabigla. Sakit. Ang lahat ng kanyang paniniwala ay gumuho. Ang kanilang lupa. Ang kanilang ninuno. Ang Zamora. Ang kanilang ama. Isang matinding labanan sa korte ang naganap. Ibinigay ni Don Alejandro ang lahat ng ebidensya. Nagpatotoo si Aling Lena. Nagpakita si Mateo ng kanyang mga natuklasan tungkol sa mga pinirmahan niyang papeles kay Ramon. Ang katotohanan ay lumabas. Buong-buo. Si Ramon Garcia ay napatunayang guilty. Ang Zamora Group, sa ilalim ng pamamahala ni Don Alejandro, ay nagsimulang magbayad ng danyos at magbigay ng tulong sa lahat ng naapektuhan sa Barangay Silangan. Ngunit ang pinakamahirap na laban ay nagsisimula pa lang. Ang laban para sa kanilang pamilya. Nakatingin si Miguel sa kanyang ina. Payapa ang mukha nito, ngunit may bakas ng matinding pagod. Ma, ikaw ba alam mo ba? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango si Aling Lena. Sinubukan kong protektahan kayo, mga anak. Sa aking sariling paraan. Niyakap ni Miguel ang kanyang ina. Ang sakit ng nakaraan. Ang pasakit ng pagtatago. Ang lahat ng iyon ay naghalo sa isang masakit na yakap. Samantala, habang si Ramon Garcia ay dinadala ng mga pulis patungo sa van, nakita niya si Don Alejandro at Aling Lena na nakatayo malapit sa entrance ng building. Ngumisi si Ramon, isang nakakapanindig balahibong ngiti. Hindi pa ito tapos, sigaw ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng banta, na tila naghahamon sa kapalaran. Ang mga sikreto ay hindi nananatili sa dilim ng matagal. Ang kanyang mga salita ay umalingaw sa hangin, nag-iiwan ng isang matalim na pahiwatig na sa kabila ng lahat ng nalantad, mayroon pang mga bagay na kailangang malaman. Ang simoy ng hangin sa Barangay Silangan ay hindi na nagdadala ng amoy ng alikabok at gumuho. Sa halip, mayroong amoy ng sariwang lupa, ng bagong kahoy at ng pag-asa. Nakaupo si Aling Lena sa isang pansamantalang upuan, pinagmamasdan ang mga nagtatrabaho. Hindi na mga manggagawa ng demolisyon ang naroon, kundi mga kapitbahay at mga volunteers, kasama ang mga inhinyero at arkitekto mula sa Zamora Group. Nagtatayo sila ng mga bagong bahay. Mas matibay. Mas maayos. Para sa lahat. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Lumingon siya. Si Alex. Si Don Alejandro Zamora. Ngayon, para kay Lena, siya ay muling si Alex. Ang lalaking minahal niya noon at ang lalaking, sa kabila ng lahat, ay patuloy niyang mamahalin. Lena, malumanay niyang sabi, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa lahat ng sakit na dinanas mo. Sa lahat ng taon na mag-isa kang nagpalaki sa ating mga anak. Ang mga mata ni Alex ay puno ng luha,
Ngunit ngayon ay mayroong sinseridad na hindi niya nakita noon. Hindi na ito ang malamig na mukha ng isang negosyante, kundi ang mukha ng isang ama na nagsisisi. Hinawakan ni Lena ang kamay ni Alex. Matagal ko nang itinago ang sakit, Alex. Ngunit mas masakit ang makita ang ating mga anak na lumalaban na hindi alam ang katotohanan. At ang makita kang bulag sa lahat ng nangyayari. Naging bulag ako, ulit ni Alex. Dahil sa takot at sa pagmamaniubra ni Ramon. Ngunit hindi na ngayon. Hindi na ako magtatago sa likod ng pera o kapangyarihan. Lena, patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay tila balsam na dumampi sa kanyang matagal ng sugatang puso. Kapatawaran. Isang salita na matagal na niyang inasam, hindi lamang para kay Alex, kundi para na rin sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad sa sarili sa pagtatago ng lihim. Sa pagtanggap ng kapalaran. Patawarin mo rin ako, Alex, sabi ni Lena, habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Dahil itinago ko rin ang katotohanan. Para sa kanila. Para protektahan sila. Niyakap siya ni Alex ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagpapagaling. Isang yakap na nagsasabing, narito na ako. Hindi na ako aalis. Hindi naging madali ang pagtanggap ng kambal. Si Miguel, ang laging praktikal at puno ng pagdududa, ang siyang pinakamahirap kausapin. Paano mo nagawa ito, ma? Tanong ni Miguel sa kanyang ina isang gabi, pagkatapos ng mahabang usapan nila ni Alex. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng hinanakit. Bakit mo itinago? Bakit hindi mo sinabi? Alam mo bang halos galit na ako sa buong mundo dahil sa nangyari sa atin? Anak, natakot ako, sagot ni Aling Lena, habang hinahaplos ang buhok ni Miguel. Natakot akong mawala kayo. Natakot ako sa pamilya nila. Natakot akong hindi ko kayo maprotektahan. Pero, ma, mas masakit pala na hindi namin alam, bulong ni Miguel. Ang lahat ng oras na naghihirap tayo. At may pamilya pala tayo na kayang tumulong di. Niyakap ni Aling Lena si Miguel. Alam kong masakit, anak. Pero, Miguel, nakita mo naman. Nagsisisi ang tatay mo. Gusto niyang itama ang lahat. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Sa huli, sa kabila ng lahat ng galit at sakit, nanaig ang pagmamahal. Nakita ni Miguel ang sinseridad sa mga mata ni Alex. Nakita niya ang pagbabago sa ama niya. At unti-unti bumukas ang kanyang puso. Hindi madali, ngunit bawat araw, bawat usapan, bawat tulong na ibinibigay ni Alex sa komunidad, ay unti-unting nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Si Mateo, na mas madaling magpatawad, ay mabilis na tinanggap si Alex. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. May tatay na tayo, kuya. At tutulungan niya tayo. Ang barangay Silangan ay naging simbolo ng pagbabago. Hindi na ito ang lugar ng demolisyon, kundi isang komunidad na muling itinatayo. Naglaan si Alex ng malaking pondo para sa mga bagong bahay, paaralan at medical clinic. Personal siyang nakikisalamuha sa mga residente, nakikinig sa kanilang mga pangangailangan, at tumutulong sa pagpaplano. Isang taon matapos ang lahat ng kaguluhan, isang simple ngunit puno ng pagmamahal na kasal ang naganap. Sa isang maliit na simbahan sa Barangay Silangan, na muling itinayo sa tulong ng Zamora Group, nagpakasal sina Aling Lena at Don Alejandro. Nakasuot si Lena ng isang simpleng Filipiniana, ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan. Si Alex, sa kanyang barong, ay mukhang mas bata at mas payapa kaysa kailanman. Nasa gilid ni Lena sina Miguel at Mateo, nakatayo bilang mga saksi. Si Miguel, na nakasuot ng barong, ay may ngiti sa labi. Si Mateo, puno ng kagalakan, ay halos hindi mapigilan ang pagtulo ng luha. Nang tanungin sila kung tinatanggap ba nila ang isa't isa, ang kanilang mga boses ay malinaw at buo. Ang mga kaganapan ay naging formal na, ang kanilang mga puso ay pinag-isa. Ang mga tao mula sa Barangay Silangan ay naroon, kasama ang mga kaibigan at ilang kasamahan ni Alex sa negosyo. Ito ay hindi lamang kasal. Ito ay isang pagdiriwang ng ikalawang pagkakataon. Ng pagpapatawad. Ng pagmamahal na naghanap ng daan. Sa resepsyon, nagaganapin sa bagong community center ng barangay, nagsalo-salo ang lahat. Tinitigan ni Lena sina Miguel at Mateo, na masayang nakikipagkwentuhan kay Alex. Isang larawan ng isang tunay na pamilya. Isang pamilya na nabuo sa kabila ng lahat ng sakit at paghihirap. Hindi ko akalain na mangyayari pa ito, bulong ni Lena sa sarili.
Akala ko habang buhay kaming magtatago sa anino ng nakaraan. Naramdaman niya ang yakap ni Alex sa kanyang bewang. Hindi ka na magtatago, Lena. Tayong lahat. Ngayon, buo na tayo. Nagsimula ang bagong buhay para sa pamilya Reyes Zamora. Patuloy silang tinulungan ni Don Alejandro ang komunidad sa Silangan. Si Miguel ay naging bahagi ng Zamora Foundation, tumutulong sa mga proyektong panlipunan. Si Mateo, na nagtapos sa kolehiyo, ay nakahanap ng trabaho sa Zamora Group, ngunit mas naging mapanuri sa kanyang mga desisyon. Isang araw, habang sina Miguel at Mateo ay tumutulong sa paglilinis ng mga lumang gamit mula sa kanilang dating bahay, may nakita si Miguel. Isang lumang kahon. Ito ang kahon na natuklasan ni Don Alejandro, ngunit may isa pang lihim na nakatago. Sa loob ng kahon, sa ilalim ng mga lumang papeles, ay isang nalukot na lumang larawan. Ito ay larawan ni Lena at Alex noong kabataan nila, nakangiti, magkadikit, puno ng pangarap. Hindi niya ito nakita noon. Sa likod ng larawan, may nakasulat sa lumang sulat kamay ni Aling Lena. Ang kanyang ina. Ang pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elena, Alex, Miguel at Mateo. Ang kanilang kwento ng pagmamahal, pagpapatawad, at ang kapangyarihan ng pag-asa. Sa bawat isa sa inyo na sumama sa amin sa paglalakbay na ito, mula sa gulo ng demolisyon hanggang sa pagtatayo ng isang bagong simula, isang taos pusong pasasalamat po. Sa bawat kabanata, inasam kong maipadama sa inyo ang bawat sakit, galit, pagkabigla, at higit sa lahat, ang init ng pagmamahal at kapatawaran. Isinulat ko ang kwentong ito ng buong puso, at bawat linya ay binuo ko na iniisip ang inyong damdamin. Naway nadama ninyo ang pait ng nakaraan, ang sakit ng pagtatago, at ang matamis na ligaya ng paghahanap sa tunay na pamilya. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, mga lihim na tila hindi kailanman mabubunyag, at mga sugat na tila hindi na maghihilom. Ngunit sa huli, ipinapakita ng kwentong ito na ang pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating sarili. At ang pag-asa ay laging nariyan kahit sa pinakamadilim na sandali. Hindi mahalaga ang nakaraan, ang mahalaga ay ang kung paano tayo bumabangon, nagpapatawad at muling nagmamahal. Naway nakuha ninyo ang mga aral na ito at sana inanatili ang init sa inyong puso matapos ninyong pakinggan ang kwentong ito. Maraming salamat po muli sa inyong oras at atensyon. Kung mayroon kayong nais ibahagi tungkol sa inyong mga nararamdaman, huwag mag-atubiling magkomento at makipag-ugnayan. Ang inyong mga reaksyon at saloobin ang siyang bumubuhay sa bawat likha. Lihim ng puso.